Isang magiliw na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin at magbibigay aral sa ating mga puso. Sabi nila, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto o sa lawak ng kapangyarihan. Paano kung ang pinakamahalagang hiyas ay isang taong nakatago sa isang sulok, isang diamanteng hindi pa nasisinagan ng araw? Wala ka na bang gagawing tama? Sinag, pang-ilang reklamo na to ng bisita sa'yo ngayong linggo? Ang matinis na boses ni Mrs. De Vera, ang kanilang supervisor, ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Sinag. Nakayuko siya sa gitna ng pasilyo ng grandiosong dambana ng Langit Hotel. Suot ang kanyang kulay abong uniforme na tila simbolo ng kanyang buhay, kulang sa kulay, puno ng pagtitiis. Sa kanyang harapan, nakapamewang ang supervisor, ang mamahaling pabango nito ay tila nangiinsulto sa amoy pawis niya. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Halos pabulong niyang sagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa dulo ng kanyang palda. Gusto niyang mga tuwiran na hindi naman niya kasalanan kung bakit nadulas ang bata ng bisita sa lobby. Katatapos lang niyang i-mop iyon at may wet floor sign na nakalagay. Ngunit alam niyang walang saysay. Sa mundong ito, ang isang hamak na tagapaglinis na tulad niya ay laging talo. Siguraduhin mo lang, isa pang pagkakamali, Sinag, at sa labas ka na pupulutin. Banta ni Mrs. De Vera bago siya tinalikuran at nagmartsa palayo. Ang takong ng sapatos nito ay umalingaw-ngaw sa makintab na sahig. Naiwan si Sinag na mag-isa. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Huminga siya ng malalim. Pinapaalala sa sarili kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Para kay Likha, ang kanyang 10 taong gulang na anak, ang kanyang nag-iisang yaman. Dahan-dahan na siyang tumalikod at tinungo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo na bihirang gamitin, ang daan patungo sa service area ng mga empleyado. Habang papalayo siya sa karangyaan ng hotel, unti-unti ring nag-iiba ang paligid. Ang malambot na carpet ay napalitan ng malamig na semento. Ang mga gintong chandelier ay naging mga aandap-andap na bumbilya. At ang halimuyak ng mamahaling pabango ay naging amoy ng chlorine at lumang mop. Ito ang tunay niyang mundo. Binuksan niya ang isang maliit at mabigat na pinto sa ilalim ng engrandeng hagdanan. Ito ay isang bodega ng mga gamit panlinis. Ngunit para sa kanya, ito ang kanilang tagpuan. Sa loob, sa gitna ng mga timba at walis, sa isang maliit na espasyong tinatamaan lamang ng sinag ng ilaw mula sa siwang ng pinto, ay naroon si Likha. Nakaupo ang bata sa isang baligtad na timba. Yakap-yakap ang isang luma at halos magkahiwa-hiwalay ng kwaderno. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatutok sa mga pahina nito. Tila binabasa ang isang sagradong kasulatan. Hindi man lang nito namalayan ang pagdating ng ina. Likha, anak. Mahinang tawag ni Sinag. Nag-angat ng tingin ng bata at sa isang iglap, ang seryoso nitong muka ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Inay, tapos na po kayo. Lumapit si Sinag at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang supot na papel. Hindi pa, pero dinalhan kita ng tinapay. Galing sa buffet kanina, may natira. Mabilis itong kinuha ni Likha. Salamat po, inay. Habang kumakagat sa tinapay, bumalik ang tingin nito sa lumang journal. Inay, alam niyo po ba na ang sinaunang sulatang Kufis noong ika-10 siglo ay walang mga tuldok o diacritical marks na ginagamit natin ngayon? Kaya napakahirap basahin kung hindi ka dalubhasa. Napangiti si Sinag sa kabila ng pagod. Ito ang kanyang anak. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng cellphone, si Likha ay nilulunod ang sarili sa lumang talaarawan ng kanyang lolo sa tuhod. Isang veterano ng digmaan at historyador. Iyon na ang naging mundo ng bata, simula nang matuto itong magbasa.
Ang galing-galing talaga ng anak ko. Sabi niya, hinahaplos ang buhok ni Likha. Pero anak, mag-iingat ka dito ha. Bawal ang bata sa hotel kapag nahuli tayo ni Mrs. De Vera. Opo, inay. Tahimik lang po ako dito. Mabilis na sagot ni Likha. Ang mga mata ay bumalik na naman sa binabasa. Biglang tumunog ang intercom sa pader. Ang boses ni Mrs. De Vera ay halos mabasag sa pagkaapura. Attention! All housekeeping staff. May bigla ang pagdating si Sheikh Zafiru Al-Hassan sa penthouse. Kailangan ng isang maglilinis doon. Ngayon na. Doble ang bayad sa overtime. Nagkaroon ng bulungan sa kabilang linya. Kilala ng lahat ang Sheikh na yon. Isang bilyonaryong mula sa gitnang silangan. Sobrang yaman. Pero mas sigit pa roon, napakailap at napakasilan sa lahat ng bagay. Walang nagtatagal na personal na katulong sa kanya. Sinong pupunta? Hello? May nakikinig ba? Sigaw ulit ng supervisor. Nag-aalangan ng lahat. Ngunit nang marinig ni Sinag ang salitang doble ang bayad, hindi na siya nag-isip pa. Ang dagdag na kita ay nangangahulugang bagong sapatos para kay Likha. O kaya naman ay pambili ng mas masarap na ulam sa loob ng isang linggo. Kinuha niya ang intercom. Ma'am, ako po. Si Sinag po. Ako na po ang aakyat sa penthouse. Mabuti. Bilisan mo. At siguraduhin mong walang anumang pagkakamali, kundi iyon na talaga ang huling araw mo dito. Pinatay ni Sinag ang intercom at hinarap ang anak. Likha, anak. Kailangan umakyat ni inay. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Saan po kayo pupunta, inay? Tanong ni Likha. Ang kuryosidad ay bakas sa kanyang mga mata. Sa penthouse, anak. Sa pinakataas na palapag. Sagot ni Sinag habang inaayos ang kanyang uniforme. Biglang nanlaki ang mga mata ni Likha. Sa penthouse po. Doon po ba tumutuloy ang mga hari at prinsipe tulad ng nababasa ko dito sa aklat ni Lolo? Parang gano'n na nga, anak. Isang napakayamang sheikh daw. Sabi ni Sinag, hinalikan ng noo ng anak. Sige na, babalik agad si inay. Mabilis siyang lumabas ng bodega, isinarado ng dahan-dahan ng pinto, at nagmamadaling tinungo ang service elevator. Hindi niya alam, sa likod ng pinto, isang pares ng maliliit na mata ang kumikinang sa pananabik. Isang munting isipan ang hindi mapakali sa ideyang makita ang isang totoong prinsipe mula sa mga kwento. Habang paakyat ang elevator, hindi na malaya ni Sinag na ang pinto ng bodega sa ilalim ng hagdan ay bahagyang bumukas. Isang munting anino ang maingat na sumilip. Pagkatapos ay mabilis na sumunod sa direksyon kung saan nagtungo ang kanyang ina. Dala-dala ang isang pusong puno ng kuryosidad at isang lumang talaarawan na magbabago sa kanilang kapalaran. Nang bumukas ang pinto ng private elevator, ang bumungad kay Sheikh Zafiru Al-Hassan ay hindi katahimikan, kundi isang nakakabinging pagpapakitang gilas. Ang manager ng Dambana ng Langit, kasama ang dalawa pang naka-uniformeng staff, ay nakayuko na tila mga alipin na sumasalubong sa kanilang hari. Welcome to the Dambana ng Langit, Your Excellency, bati ng manager. Ang ngiti ay abot hanggang tainga, ngunit hindi umabot sa mga mata. We have prepared everything to your liking. Hindi sumagot si Zafiru. Ang kanyang mga mata, matalas at tila nangungusap ng pagod, ay nilibot ang penthouse suite. Ginto ang bawat muebles. Ang mga chandelier ay gawa sa purong kristal. Ang bintana ay mula sahig hanggang kisame, nagpapakita ng buong syudad na tila isang kumikinang na karpet sa kanyang paanan. Nakita na niya ang lahat ng ito ng 1,000 beses sa iba't ibang bansa. Pare-parehong karangyaan, pare-parehong kawalan ng kaluluwa. A gift from the hotel management, Your Excellency, sabi ng manager. Itinuturo ang isang maliit na mesang may nakapatong na mga kahon, isang mamahaling relos, isang bote ng alak na mas matanda pa sa manager, at isang kahon ng tabako
mula sa Cuba. Mga pampadulas, mga panguto. I don't need them. Malamig na tugon ni Zafiro sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay malalim at may bigat. Just ensure my security is not compromised. I want this floor on lockdown. Of course, Your Excellency, as you wish. Mabilis na sagot ng manager, halatang natinag sa lamig ng pakikitungo ng sheikh. Naglakad si Zafiro papasok, ang kanyang mga bodyguard na nakasunod sa bawat hakbang. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at ibinigay sa isa sa kanila. Ang tanging gusto niya ngayon ay matapos na ang transaksyong ito. Ang halagang $250 milyong ay maliit na bagay para sa kanyang pamilya. Ngunit ang kasulatang nakapaloob dito ay isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Ang pagpapatunay sa karapatan ng kanilang angkan sa isang lupain na matagal nang pinag-aagawan. Ito ay usapin ng dangal. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay tila isang koronang bakal sa kanyang ulo. Simula nang siya ang pumalit bilang pinuno ng kanilang negosyo, napaligiran na siya ng mga taong may mga nakatagong hangarin, mga kaibigang nagiging ahas, mga kasosyong handang tumaga sa kanya patalikod. Dahil dito, natuto siyang maging mapaghinala, maging malamig, maging isang taong mas pinipiling tumingin sa papeles kaysa sa mata ng kanyang kausap. "He is waiting for you in the conference room, sir." Bulong ng kanyang hepe ng seguridad. Tumangulang si Zafiro at nagtungo sa isang malaking dobling pinto sa dulo ng sala. Sa loob, naghihintay na si Don Enrico Balatcayo, isang art dealer na may reputasyong kaya niyang makuha ang pinakabihirang mga artifacts sa mundo. Nakatayo ito sa tabi ng isang antigong baul na nakapatong sa isang mahabang mesa. Nang makita si Zafiro, isang malapad at tila plastik na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Enrico. "Sheikh Zafiro, isang malaking karangalan." "Don Enrico?" Tipid na bati ni Zafiro. Hindi niya inabot ang kamay nito. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dumiretso sa baul. "Let's get straight to business, is that it?" "Diretso agad sa punto? Iyan ang gusto ko sa inyo, Sheikh." Tumawang sabi ni Don Enrico. "Yes, this is it. The lost deed of your great-great-grandfather. Nakuha ko ito mula sa isang pribadong kolektor sa Europa na nagipit sa buhay. Isang napakaswerteng pagkakataon." Habang nagsasalita si Don Enrico, lumapit si Zafiro sa bintana, tinitingnan ang syudad sa ibaba. Ang mga sasakyan ay tila mga langgam na gumagapang. Ang mga tao ay mga tuldok na lamang. Mula sa itaas, ang lahat ay mukhang maliit at walang halaga. Ganoon din kaya ang tingin sa kanya ng mga taong nasa ibaba. Isang pangalan lang, isang simbolo ng kayamanan, hindi isang taong napapagod at nalulungkot. Sa kanyang paglingon pabalik sa silid, isang mabilis na anino sa gilid ng kanyang mata ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang maliit na galaw sa likod ng makapal at kulay lunti ang kurtina, malapit sa sulok. Napahinto siya. Ang kanyang mga pandama, na sanay sa pagbabantay sa mga banta, ay biglang nag-alerto. Ngunit nang titigan niya ang kurtina, wala namang gumagalaw. Marahil ay guni-guni lang niya. Epekto ng mahabang biyahe at kakulangan sa tulog. "May problema po ba, Sheikh?" Tanong ni Don Enrico, napansin ang kanyang paghinto. Umiling si Zafiro at bumalik ang focus sa negosyo. "Wala. Buksan mo." May pagmamalaking nabarang ngiti. Dahan-dahang binuksan ni Don Enrico ang baul. Isang amoy ng lumang kahoy at papel ang kumalat sa silid. Sa loob, nakalatag sa pulang pilus, ay isang piraso ng marupok na parchment, puno ng mga sulat Arabikong, tila ginto sa ilalim ng ilaw ng silid. "Napakaganda," sabi ni Don Enrico. Isang piraso ng kasaysayan. Lumapit si Zafiro, ang kanyang mga eksperto, ay sumunod sa likuran upang siyasatin ang dokumento gamit ang mga espesyal na ilaw at magnifying glass. Pagkatapos ng ilang minuto, isa sa mga eksperto ang tumango sa kanya. "It seems authentic, Your Excellency. The vellum is consistent with the 10th century.
Nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Zafiro, malapit nang matapos ito. Kung gayon, wala na sigurong dapat pag-usapan pa, sabi ni Don Enrico. Inilalabas ang isang kontrata at isang mamahaling pluma. May isa pa kasing interesadong buyer mula sa karibal na pamilya. Naghihintay lang sila ng tawag ko. Kung hindi natin ito isasara ngayon, baka maunahan pa tayo. Alam ni Zafiro ang laro. Isang pangkaraniwang taktikang pampresyur. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya pwedeng isugal na mapunta sa iba ang dokumento. Ang dangal ng kanyang pamilya ang nakataya. Kinuha niya ang pluma. Malamig at mabigat ito sa kanyang kamay. Ang bigat nito ay tila kabigat ng desisyon na kanyang gagawin. Tinitigan niya ang linya sa ilalim ng kontrata kung saan nakalaan ang kanyang pangalan. Eto na, ang huling hakbang. Itinapat niya ang dulo ng pluma sa papel. Ang itim na tinta ay handa ng dumaloy, handa ng selyuhan, ang isang kasunduang magbabago sa kasaysayan ng kanyang pamilya. 1 milimetro na lang ang pagitan. Handa na siyang pumirma, nakatago sa likod ng mabigat na kurtinang amoy alabok. Si Likha ay tila isang munting ibon na nanonood sa pugad ng mga agila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, isang halo ng takot at pagkamangha. Nakita niya ang lahat. Ang pagdating ng lalaking tinawag nilang Sheikh, isang tunay na prinsipe, sa isip niya. Hindi ito tulad ng mga prinsipe sa fairy tale na may ngiting nakapaskil sa labi. Ang isang ito ay seryoso, ang mga mata ay malalim, at tila may pasan na bigat ng buong mundo. Mas nakakamangha, mas totoo. Nakita rin niya ang kanyang ina, si Sinag, na pumasok sa silid kanina para maglagay ng tubig sa mesa. Ang bawat galaw nito ay maingat. Ang ulo ay laging nakayuko, tila takot na makita ng mga makapangyarihang tao sa silid. Gustong umiyak ni Likha para sa kanyang ina. Bakit kailangang yumuko ni inay? Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala sa kanyang isip nang buksan ni Don Enrico ang baul. Ang kanyang atensyon ay ganap na nabaling sa lumang papel sa loob nito. Ito ang mga bagay na binabasa niya araw-araw sa journal ng kanyang lolo. Kasaysayan, katotohanan. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinanood niyang siyasati ng mga eksperto ang dokumento. Narinig niya ang kanilang konklusyon. Mukhang tunay. Ngunit si Likha, kahit sa layo niya, ay may nakitang mali. Una, ang kulay ng papel. Ayon sa talaarawan ng kanyang lolo, ang mga velum o balat ng hayop na ginamit noong ika-10 siglo ay dapat may bahid ng pagkadilaw at mga imperfection dahil sa proseso ng paggawa. Ang papel na nasa mesa ay masyadong maputi, masyadong perpekto. Pangalawa, ang tinta. Isinulat ng kanyang lolo na ang tinta noon ay gawa sa pinaghalong uling, tubig at pandikit. Kapag natuyo at tumagal ng 1,000 taon, dapat ay may mga bahagi itong nagbabalat o tila may maliliit na lamat. Ang sulat sa papel na yon ay makinis at tuloy-tuloy. Tila isinulat gamit ang modernong tinta. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Likha. Hindi tama ito. Isang kasinungalingan ang nasa harapan nila. Isang kasalanan sa kasaysayan na pinag-aalayan ng buhay ng kanyang lolo. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng katotohanang siya lang ang nakakaalam. Gusto niyang manahimik. Gusto niyang manatiling ligtas sa likod ng kurtina. Alam niyang sa oras na magsalita siya, mapapahamak ang kanyang ina. Mapapagalitan sila. Baka palayasin. Ngunit paano niya hahayaang maloko ang prinsipeng mukhang malungkot? Paano niya hahayaang manalo ang kasinungalingan? Ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglalaho nang makita niyang inaabot na ni Don Enrico ang pluma sa Sheikh. Tila nag-slow motion ang lahat. Ang pagkuha ng Sheikh sa pluma. Ang pagtapat nito sa papel. Doon, sa huling sandali, mas luminaw ang lahat sa paningin ni Likha. Tumingin siya ng maigi sa isang partikular na salita sa dokumento. Isang salitang malapit sa pipirmahan ng Sheikh. At nakita niya ito, ang pinakamaliit,
Ngunit pinakamalaking pagkakamali sa lahat, isang tuldok, isang maliit na tuldok sa ibabaw ng isang letra, isang diacritical mark. Parang kidlat na tumama sa kanyang isipan ang sinulat ng kanyang lolo. Ang sinaunang kufik ay puro at simple. Walang mga palamuting tuldok o marka sa ibabaw o ilalim ng mga letra. Ang mga ito ay naidagdag lamang sa mga sumunod na siglo upang gawing mas madali ang pagbasa. Ang tuldok na yon ay hindi dapat naroroon. Ang isang tuldok na yon ay sumisigaw ng pandaraya. Samantala, sa kabilang sulok ng silid, malapit sa pinto, natigilan si Sinag. Papalabas na sana siya nang mapansin niyang gumalaw ang kurtina. Kilala niya ang aninong yon. Si Likha. Anong ginagawa niya dito? Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sinubukan niyang bigyan ng senyas ang anak, isang pakiusap, isang babala na manahimik. Ngunit ang mga mata ni Likha ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakapako ito sa mesa, sa kamay ng sheikh na may hawak na pluma. Nakita ni Sinag ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak. Diyos ko, huwag. Pakiusap ng isip ni Sinag, pero huli na ang lahat. Habang ang dulo ng pluma ni Zafiro ay isang hibla na lang ng buhok ang layo mula sa papel. Isang tinig ng bata, maliit ngunit malinaw at puno ng kapangyarihan, ang pumunit sa katahimikan ng buong penthouse. Huwag niyong pirmahan, iyan ay peke. Natigilan ng lahat. Ang pluma ni Zafiro ay nanigas sa ere. Ang nangiti sa mukha ni Don Enrico ay naglaho. Lahat ng mga mata, ng sheikh, ng mga bodyguard, ng mga eksperto at ni Don Enrico ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa likod ng kurtina, lumabas ang isang maliit na batang babae na may suot na kupasing bestida. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pinaghalong takot at katapangan. Sa loob ng isang segundo, ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Sinag na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagkatapos, ang segundo ng pagkagulat ay nabasag. Sa isang iglap, ang mga bodyguard ng sheikh na sinanay para sa anumang banta ay kumilos. Ang tunog ng pagkasa ng kanilang mga baril ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga pulang laser sight mula sa kanilang mga armas ay nag-cruise sa isang target lamang, ang dibdib ng 10 taong gulang na si Likha. Anong kalokohan ito? Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Don Enrico. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagkahiya at galit. Itinuro niya si Likha. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Sino ang batang ito? Paano nakapasok ang anak ng isang katulong dito? Itapon niyo ang walang modong batang yan sa bintana. Tila isang kidlat na gumuhit sa kalangitan. Si Sinag ay kumilos nang hindi na nag-iisip. Sa isang iglap, binitawan niya ang hawak na basahan at sumugod sa gitna ng silid. Ang kanyang katawan ay naging isang kalasag sa pagitan ng mga baril at ng kanyang anak. Panginoon ko, maawa po kayo. Sigaw niya, ang boses ay basag sa takot. Lumuhod siya sa malamig na marmol na sahig sa harapan ng lahat. Ipinagdikit ang kanyang mga palad sa isang kilos ng desperadong pagsusumamo. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Bata lang po siya. Hindi niya po alam ang sinasabi niya. Pasensya na po. Niyakap niya ang mga binti ni Likha. Pilit itinatago ang bata sa kanyang likuran. Ramdam niya ang panginginig ng munting katawan nito, ngunit hindi ito panginginig sa takot. Ito ay panginginig sa pinipigilang determinasyon. Inay, totoo po ang sinasabi ko. Bulong ni Likha mula sa kanyang likuran. Tumahimik ka, anak. Mag-sorry ka. Pakiusap ni Sinag. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinarap niya si Don Enrico, na ngayon ay tila isang halimaw na umuusok ang ilong sa galit. Pasensya na po, Don Enrico. Patawarin niyo na po kami. Ngunit si Likha ay hindi yumuko. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng kanyang ina.
Kahit na ang mga pulang tuldok ng laser ay nakatutok pa rin sa kanyang dibdib, tumayo siya ng tuwid. Tumingin siya hindi kay Don Enrico, kundi diretso sa mga mata ng malungkot na prinsipe, si Sheikh Zafiru. Hindi po ako magsosorry para sa pagsasabi ng totoo. Deklara niya, ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng kabataan. Bastos na bata, sigaw ni Don Enrico. Ano ang alam ng isang pulubi na tulad mo sa kasaysayan? Maaring isa lang po akong anak ng tagapaglinis, sagot ni Likha, hindi inaalis ang tingin sa Sheikh. Pero ang lolo ko po sa tuhod ay isang historiador. At ayon po sa kanyang journal, ang sulat Kufik noong ika-10 siglo ay walang tuldok na ganito. Itinuro ng maliit niyang daliri ang dokumento. Ang lahat, kasama na ang mga eksperto ng Sheikh, ay napatingin sa tinutukoy niya. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Biglang nagsalita si Sheikh Zafiru. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila isang utos ng hari na hindi maaaring suwayin. Wait! Isang salita lang, ngunit sapat na yon. Sa isang iglap, ibinaba ng mga bodyguard ang kanilang mga armas. Ang mga pulang tuldok ay naglaho. Nakahinga ng maluwag si Sinag, ngunit ang kanyang puso ay patuloy pa ring kumakabog na tila isang tambol sa digmaan. Lumakad si Zafiru palapit sa mesa. Tinitigan niya si Likha. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagod, kundi ng matinding kuryosidad. Continue, utos niya sa bata. Napalunok si Likha, ngunit hindi nagpatinag. Ang papel din po, masyadong makinis at maputi. Ang sinaunang vellum po ay may mga marka at hindi perpekto. At ang tinta po ay hindi dapat kumakalat kapag nabasa. Patunayan mo, hamon ni Zafiru. Nag-isip si Likha. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay napadako sa isang pitsel ng tubig na may mga hiwa ng lemon sa mesa. Ang mismong pitsel na inilapag doon ng kanyang ina kanina. Nagkaroon ng kislap sa kanyang mga mata. Tumingin siyang muli sa Sheikh. Pwede ko po bang subukan, Ginoo? Isang bahagyang pagtango mula kay Zafiru ang naging sagot. Dahan-dahang lumapit si Likha sa mesa. Kumuha siya ng isang hiwa ng lemon. Si Sinag, na nakaluhod pa rin, ay napapanood lang ang kanyang anak. Isang halo ng pag-aalala at namumuong paghanga ang nararamdaman. Ang kanyang maliit na likha, na lagi niyang itinatago sa takot, ay siya ngayong nasa sentro ng atensyon, hinahamon ang mga higante. Sa harapan ng lahat, maingat na piniga ni Likha ang lemon. Pinapatak ang isang butil ng katas nito sa isang sulok ng dokumento, sa isang bahagi na walang sulat. Gaya ng inaasahan, walang nangyari. Kita nyo? Mayabang na sabi ni Don Enrico. Walang kwentang bata, ngunit hindi pa tapos si Likha. Iyon po ay dahil ang papel ay ginamitan ng kemikal para magmukhang luma at hindi tinatabla ng tubig. Paliwanag niya. Pero ang tinta, iba po ang tinta. Sa pagkakataong ito, piniga niya ang lemon sa ibabaw ng isang letra. Ang lahat ay napahilig pasulong. Pinapanood ang maliit na patak ng katas ng lemon. Sa una, wala itong epekto. Ngunit paglipas ng ilang segundo, tila isang mahika, ang itim na tinta ay nagsimulang magdugo. Kumalat ito sa papel. Nag-iwan ng isang pangit na mantsa. Isang mantsa na sumisigaw ng katotohanan. Ang tinta ay moderno. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Ang mga eksperto ng Sheikh ay namutla. Napayuko sa hiya. Napaatras si Don Enrico. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kanyang panlilinlang ay nabisto, hindi ng isang kapadalubhasa, kundi ng isang 10 taong gulang na anak ng katulong. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa pagkawala ng $250 milyong. Tumingin si Sheikh Zafiru mula sa namantsahang papel patungo sa nanginginig na si Don Enrico. Ang mga mata ng Sheikh ay nanlilisik na ngayon sa galit.
Isang malamig at nakakakilabot na galit. Wala nang natirang pagpipilian si Don Enrico. Sa desperasyon, ang kanyang mga mata ay naging parang sa isang mabangis na hayop na nasukol. Nakita niya sa mesa ang isang pilak na letter opener, isang panaksak ng papel na may matulis na dulo. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, dinampot niya ito. "Ikaw na bata ka!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. "Sinisira mo ang buhay ko." At sa huling pagkakataon, sumugod siya. Ngunit hindi na patungo sa yaman o kapangyarihan. Ang kanyang target ngayon ay ang munting boses ng katotohanan na siyang nagpabagsak sa kanya. Ang panaksak na papel ay kumislap sa ilaw, lumilipad sa hangin, diretso sa puso ni Likha. Bago pa man umabot ang talim kay Likha, si Sheikh Zafiru Al-Hassan ay kumilos na tila isang leon na pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Ang pagod at pagkadismaya na kanina ibumabalot sa kanya ay naglaho, napalitan ng isang matalas at primal na instinct. Sa isang kisap mata, ang distansya sa pagitan niya at ni Don Enrico ay kanyang tinawid. Ngunit may mas mabilis pa sa kanya. Isang sigaw na walang salita ang kumawala sa lalamunan ni Sinag. Ang kanyang pagluhod ay naging isang pagsugod. Sa huling sandali, itinulak niya si Likha palayo at hinarang ng sarili niyang katawan ang papalapit na panganib. "Inay!" sigaw ni Likha. Ang matulis na dulo ng panaksak na papel ay tumama sa braso ni Sinag. Isang manipis na pulang linya ang agad na gumuhit sa kanyang balat. Hindi malalim, ngunit sapat na para magdulot ng sakit. Napadaing si Sinag at napahawak sa kanyang braso. Kasabay nito, ang malaking kamay ni Zafiru ay sinunggaban ng pulsuhan ni Don Enrico. Sa isang marahas na pagpilipit, bumagsak sa sahig ang letter opener kasabay ng isang sigaw ng sakit mula sa manloloko. Agad na dumating ang mga bodyguard at dinakma si Don Enrico. Pinusasan ito bago pa man ito makapalag. "Mga hayop, pakawalan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang binabangga niyo." Nagwawalang sigaw ni Don Enrico habang kinakaladkad palabas ng silid. Ngunit ang mga mata ni Zafiru ay wala na sa kanya. Ang buong atensyon niya ay nakay Sinag at Likha. Ang ina, kahit nasasaktan, ay mahigpit na niyayakap ang kanyang umiiyak na anak. Tinitingnan kung mayroon itong galos. Isang ina na inuna ang kaligtasan ng kanyang sisiw kaysa sa sarili. Sa buong buhay ni Zafiru, napaligiran siya ng mga taong kinakalkula ang bawat galaw para sa sariling kapakanan. Ngayon lang siya nakasaksi ng ganito kadalisay na pag-ibig at sakripisyo. "Dalhin niyo siya palayo." Malamig na utos ni Zafiru sa kanyang hepe ng seguridad patungkol kay Don Enrico. Siguraduhin niyong hindi na siya makakakita pa ng sinag ng araw. Nang mawala na ang gulo, isang kakaibang katahimikan ang naiwan. Ang mga eksperto ay nakayuko, hiyang-hiya. Si Likha ay umiiyak habang nakayakap sa kanyang ina. At si Sinag ay nakatingin sa sahig, nanginginig, hindi sa sakit, kundi sa takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Lumapit si Zafiru. Bawat hakbang niya ay tila may bigat. Huminto siya sa harapan ng mag-ina. "Tingnan ko ang iyong sugat," sabi niya sa malumanay na boses. Isang tono na kahit siya ay nagulat na, kaya niyang gawin. Umiling si Sinag. "Ayos lang po ako, sir. Maliit na galos lang po." Hindi siya pinakinggan ni Zafiru. Sumenya siya sa isa sa mga staff ng hotel. "First aid kit. Now." Mabilis na iniabot sa kanya ang isang puting kahon. Sa pagkamangha ng lahat, ang dakilang Sheikh Zafiru Al-Hassan, na hindi man lang humahawak ng sarili niyang pinto, ay lumuhod sa sahig. Inabot niya ang kamay ni Sinag. Nag-atubili si Sinag, ngunit walang lakas para tumanggi. Nang maglapat ang kanilang mga balat, tila may kuryenteng gumapang sa kanilang dalawa.
Ang kamay ni Zafiro ay malaki, mainit, at makinis. Ang kamay naman ni Sinag ay maliit, nanginginig, at may mga kalyo. Mga kalyo na nagsasabi ng kwento ng kanyang buhay. Dahan-dahan, gamit ang bulak at antiseptiko, nilinis ni Zafiro ang sugat. Bawat galaw niya ay maingat. Tila nag-aalaga ng isang napakahalagang hiyas. Hindi nagsasalita si Sinag, ngunit ramdam niya ang init sa kanyang pisngi. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata ng Sheikh. "Salamat po," halos pabulong niyang sabi nang matapos itong lagyan ng benda. Tumayo si Zafiro, muli siyang naging ang makapangyarihang pinuno. "Iniligtas ninyo ang aking karangalan at posibleng ang aking buhay. Utang ko ito sa inyo. Sabihin mo ang iyong presyo. Pera? Bahay? Ano man ang gusto mo, ibibigay ko." Ito ang wikang alam niya. Ang wika ng pera at transaksyon. Ngunit umiling si Sinag, lalo pang yumuko. "Hindi po, sir. Wala po akong kailangan." Kumunot ang noo ni Zafiro. Lahat ng tao ay may kailangan. "Gusto ko lang po sanang..." Nagsalita si Sinag. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Sana po ay huwag niyo akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko po ito para sa aking anak." Natigilan si Zafiro. Sa lahat ng inasahan niyang sagot, hindi ito isa sa mga yon. Hiningi niya ang presyo nito, ngunit ang ibinigay nito ay isang pakiusap. Isang pakiusap na manatili sa posisyon kung saan siya ay minamaliit at inaalipusta. Sa isang iglap, nakita niya ang lalim ng dignidad ng babaeng nasa harapan niya. Isang dignidad na hindi mabibili ng lahat ng pera niya sa mundo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Zafiro ang mag-ina. Ang matapang na sisiw na may utak ng isang henyo at ang inang leon na handang mamatay para dito. Hindi sila nararapat sa ilalim ng hagdan. Hindi sila nararapat sa sahig na ito. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na biglaan. Hindi pinag-isipan, ngunit alam niyang tama. Hindi maari, deklara niya. Ang kanyang boses ay may awtoridad na muling nagpatigil sa lahat. Napatingala si Sinag. Ang muka ay puno ng pagkalito at takot. Aalisin na ba sila? Huminga ng malalim si Zafiro. Hindi ka na isang tagapaglinis. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Sinag. Ito na nga. Katapusan na nila. Ngunit nagpatuloy ang Sheikh. "Simula bukas, kayong mag-ina ay titira sa aking mansyon. Ikaw, Sinag, bilang tagapamahala ng aking personal na koleksyon. At ikaw, munting henyo." Sabi niya. Sa unang pagkakataon ay isang bahagyang kislap ng paghanga ang lumitaw sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Likha bilang aking personal na historical advisor. Ang sinasakyan nilang itim at makintab na kotse ay dumaan sa isang naglalakihang bakal na tarangkahan na tila pasukan ng isang kaharian. Pakiramdam ni Sinag ay humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang Baryo Pag-asa, kasama ang masisikip nitong eskinita at amoy ng kahirapan, ay tila isang malayong panaginip na lamang. Ang bumungad sa kanila ay isang mansyon na hindi, isang palasyo. Mayroon itong hardin na mas malawak pa sa pinagsama-samang lote ng kanilang mga kapitbahay. Isang fountain sa gitna ang sumasayaw kasabay ng hangin. Bawat sulok ay perpekto, bawat damo ay tila sinukat at ginupit. "Inay, mas malaki pa po ito sa hotel," bulong ni Likha. Ang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamangha. Ang ilong ay nakadikit sa bintana ng kotse. Para kay Likha, ito ay isang adventure. Para kay Sinag, ito ay isang nakakapanliit na katotohanan. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo ng kristal. Anumang oras, maaari siyang itapon palabas. Nang huminto ang kotse, isang hilera ng mga nakaunipormeng katulong ang naghihintay sa kanila sa tapat ng malaking pinto. Pinamumunuan sila ng isang matandang babae na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at isang mukhang walang emosyon.
Ang kanyang tindig ay tuwid na tila isang ruler. "Magandang araw po, Sheikh Zafiru," bati ng babae, bahagyang yumukod. "Ako po si Elsa, ang inyong mayordoma. Nakaayos na po ang lahat para sa inyo." Ang mga mata ni Manang Elsa ay dumapos saglit sa mag-ina. Isang mabilis na sulyap mula ulo hanggang paa, ngunit para kay Sinag, ang sulyap na yon ay tila isang x-ray na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Hinuhusgahan ang kanyang kupasing damit at mga gastadong sapatos. "Sila si Sinag at Likha Malaya," sabi ni Zafiro sa formal na tono. "Maninirahan sila dito simula ngayon. Ihanda mo ang 2 guest rooms para sa kanila." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Manang Elsa, ngunit nakita ni Sinag ang bahagyang pagtaas ng kilay nito. "Masusunod po, sir." Habang iginigiya sila papasok, narinig ni Sinag ang mahihinang bulungan mula sa ibang mga kasambahay. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit sapat na ang mga salitang nahagip niya. Sino sila? Parang basang sisiw. Baka naman, gold digger? Bawat salita ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang takpan ang tainga ni Likha, ngunit alam niyang huli na. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak na para bang iyon ang tanging bagay na totoo sa mundong ito ng pagkukunwari. Ang loob ng mansyon ay mas nakakalula pa. Ang kisame ay napakataas na tila abot ang langit. Ang hagdanan ay gawa sa marmol at kumikinang. Ngunit isang pinto ang agad na nakakuha ng pansin ni Likha. Isang dobleng pinto na gawa sa maitim at antigong kahoy. Ano po ang nasa loob niyan? Hindi napigilang tanong ng bata. Tumingin si Zafiro sa pinto at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang bahagyang paglambot ng kanyang mga mata. "Ang aking aklatan." "Aklatan?" Nanlaki ang mga mata ni Likha. Naglakad si Zafiro at binuksan ang pinto. Ang bumungad sa kanila ay isang silid na tila mula sa panaginip ni Likha. Mula sahig hanggang kisame, ang mga pader ay puno ng libro, libo-libo. Ang amoy ng lumang papel at katad ay humalimuyak sa hangin. "Wow!" Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Likha. Binitawan niya ang kamay ng ina at dahan-dahang humakbang papasok, tila isang deboto na pumapasok sa isang simbahan. "Maari mo itong gamitin kahit kailan mo gusto," sabi ni Zafiro kay Likha. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Sinag ang purong kaligayahan sa mukha ng kanyang anak sa loob ng napakatagal na panahon. Sandali, nawala ang lahat ng kanyang takot. Kung para sa kaligayahang ito ni Likha, marahil ay kaya niyang tiisin ang lahat. Kinagabihan, habang nasa aklatan pa rin si Likha, isang katulong ang kumatok sa silid ni Sinag. Inabot nito sa kanya ang isang malaking kahon. Sa loob, isang napakagandang bestida na kulay emerald green, ang kulay ng mga mata ng sheikh. May kasama itong sulat, "Para sa hapunan mamaya, Zi." Hinawakan ni Sinag ang malambot na tela. Ito marahil ang pinakamahal na damit na nahawakan niya sa buong buhay niya. Ngunit sa halip na matuwa, lalo siyang nakaramdam ng pagkailang. Hindi ito para sa kanya. Ang damit na ito ay para sa isang reyna, hindi para sa isang labandera. Hindi niya ito isinuot. Nang gabing iyon, habang hindi siya makatulog sa malambot na kama, nagpasya siyang maglakad-lakad. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Sinundan niya ang isang mahinang tunog, ang boses ni Zafiro na nagmumula sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto, ang kanyang opisina. Nagsasalita ito sa telepono sa wikang Arabic na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi kailangang maintindihan ang mga salita para maramdaman ang tono. Ang boses ni Zafiro ay malamig at walang emosyon. Ito ang boses ng isang negosyante, hindi ng isang taong nag-alaga sa kanyang sugat kanina. Nakatayo lang siya sa dilim, nakikinig. Nang bigla itong magsalita sa Ingles, mga salitang agad niyang naintindihan at tumusok sa kanyang puso.
na parang yelo. Yes, Father. I understand. No, they are not a liability. May sandaling katahimikan. The woman and her child, they have their uses. It's a temporary arrangement. A matter of strategy. Temporary arrangement. Strategy. Uses. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isip ni Sinag. Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Ang lahat ng kabaitan, ang pag-aalaga sa kanyang sugat, ang pagbibigay ng bagong buhay, lahat pala ay isang kalkulasyon. Isa lamang silang mga piyesa sa laro ng mayayaman. Isang estratehiya. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Tinalikuran niya ang pinto. Ang puso niya ay durog na durog. Ang munting pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay biglang nalanta at namatay. Bumalik siya sa kanyang engranding silid, ngunit ngayon, ang malambot na kama ay tila isang higaan ng mga tinik. Ang karangyaan sa paligid ay tila nangungutya. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang kanyang luma at gastadong bag. Nagsimula siyang mag-impake. Aalis sila. Babalik sila sa kanilang mundo. Mas gugustuhin pa niyang maging isang basahan sa totoong mundo kaysa maging isang manika sa isang gintong hawla. Para kay Likha, ang aklatan ni Sheikh Zafiru ay hindi isang silid. Ito ay isang hiwalay na mundo. Isang himlayan ng karunungan kung saan ang mga kaluluwa ng nakaraan ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga nakasulat na salita. Sa loob ng ilang oras, nilibot niya ang bawat sulok, hinaplos ang mga luma at balat na pabalat ng mga libro. Nilanghap ang amoy ng kasaysayan na nananahan sa bawat pahina. Ngunit hindi siya naglalaro. Mayroon siyang misyon. Umupo siya sa isang malaking mesang gawa sa narra. Maingat na inilatag ang pinakaiingatan niyang yaman, ang journal ng kanyang lolo sa tuhod. Binuklat niya ito sa isang partikular na pahina, isang entry na palagi niyang binabalik-balikan. Ito ay ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa sarili nitong lolo, ang kanyang great-great-grandfather, isang mandirigmang Pilipino na napadpad sa gitnang silangan noong panahon ng isang digmaan na hindi na naisulat sa mga opisyal na aklat. Ang huling pangungusap sa entry ay putol at tila may nawawalang kasunod. Ang buhay ng prinsipe ay nailigtas. Isang utang na dugo ang nabuo. Ang kabuuan ng aking salaysay ay matatagpuan sa kapatid nitong aklat. Ang aklat na may selyo ng agila na naiwan sa kanya bilang alaala. Isang kapatid na aklat. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Likha na ito ay isang talinghaga lamang. Ngunit ngayon, sa loob ng pinakamalaking aklatan na nakita niya, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Paano kung totoo ito? Gamit ang determinasyon na higit pa sa kanyang edad, sinimulan niyang maghanap. Tiningnan niya ang bawat istante, hinahanap ang selyo ng agila. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, sa isang madilim na sulok na nakatago sa likod ng mga mapa, nakita niya ito. Isang libro na halos kasing laki at kasing luma ng journal ng kanyang lolo. At sa pabalat nito, naka-embos sa kumukupas na ginto, ay isang agila. Nanginginig ang mga kamay ni Likha habang kinukuha ito. Inilapag niya ito sa mesa katabi ng journal ng kanyang lolo. Tila 2 piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nagkita. Dahan-dahan niyang inilapit ang 2. At doon, nakita niya. Ang gilid ng journal ng kanyang lolo ay may uka at ang gilid naman ng aklat na may selyo ng agila ay may nakausling bahagi na eksaktong kasya sa uka. Sila nga ay magkapatid na aklat. Binuksan niya ang aklat ng agila. Ang mga pahina ay nakasulat sa wikang Arabik, ngunit sa unang pahina, may isang maikling salaysay sa lumang Tagalog. Ang nagsulat, si Prinsipe Ahmed Alhas, ang lolo sa tuhod ni Sheikh Zafiru. At doon, nabasa ni Likha ang katotohanan. Isang kwento ng pagkakaibigan sa gitna ng digmaan.
Si Prinsipe Ahmed na naligaw at nasugatan ay itinago at ginamot ng isang mandirigmang Pilipino na nagngangalang Isagani Malaya, ang ninuno ni Likha. Bilang pasasalamat, nangako ang prinsipe ng isang utang na hindi kailanman mababayaran. Napasinghap si Likha, hindi ito pagkakataon. Ang pagkikita nila ni Sheikh Zafiru ay isang itinadhanang pagtatagpo. Samantala, sa labas ng aklatan, hindi mapakali si Zafiru. Katatapos lang ng kanyang tawag sa telepono, napansin niyang hindi bumaba si Sinag para sa hapunan. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hinanap niya ito. Sa silid nito, ngunit wala ito roon. Ang tanging nakita niya ay isang kama na hindi man lang nagalaw at ang kupasing bag ni Sinag sa sahig, bukas, at may mga damit na nakalabas. Nag-iimpake ito. Aalis ito. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Agad siyang lumabas at hinanap ito sa buong mansyon hanggang sa matagpuan niya ito sa hardin. Nakatayo si Sinag sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Nakatingin sa buwan, ang kanyang mukha ay nababalutan ng kalungkutan. Sinag, mahinang tawag niya. Lumingon ito, ngunit ang mga mata nito ay malamig. Sheikh, aalis na po kami. Salamat po sa lahat. Narinig mo ako, sabi ni Zafiru. Hindi ito tanong, kundi isang pag-amin. Tumango si Sinag, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Temporary arrangement, a strategy. Isang gamit, iyon lang po pala kami sa inyo. Lumapit si Zafiru. Gusto niyang ipaliwanag, ngunit ang mga salita ay tila ayaw lumabas. Ito ang kahinaan niya. Madali para sa kanya na mag-utos, magalit, o makipagnegosasyon. Ngunit ang magpaliwanag ng damdamin, ito ay isang wikang banyaga sa kanya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa wakas ay nasabi niya, lumaki ako sa isang mundo kung saan lahat ng tao ay may hidden agenda. Lahat ay may presyo. Ang pamilya ko, tinuruan nila akong mag-isip sa ganoong paraan. Ito lang ang alam kong lengguwahe. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Umaasang makikita nito ang katotohanan sa likod ng kanyang mga salita. Hindi ako marunong magtiwala, Sinag. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakilala ng isang taong hindi humingi ng kahit ano. Ngunit gusto kong matuto. Gusto kong matutong magtiwala sa'yo. Ang lamig sa mga mata ni Sinag ay unti-unting natunaw, napalitan ng pagkalito. Nakita niya muli ang prinsipe sa likod ng bilyonaryo, ang lalaking malungkot at nag-iisa sa kanyang toring ginto. Hinawakan ni Zafiru ang kamay nito, ang parehong kamay na ginamot niya kanina. Patawarin mo ako. Ang sinseridad sa kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Sinag. Sa ilalim ng mapusyaw na sinag ng buwan, sa gitna ng halimuyak ng mga bulaklak, tila huminto ang mundo. Ang tanging naroon ay silang dalawa. Dahan-dahan, inilapit ni Zafiru ang kanyang mukha sa mukha ni Sinag. Nakita niya ang pagkurap ng mga mata nito, isang tahimik na pagpayag. Malapit na, isang pulgada na lang. Biglang, isang matinis na tunog ang pumunit sa kanilang sandali. Ang telepono ni Zafiru ay tumutunog. Naimulat nilang pareho ang kanilang mga mata, naputol ang mahika. Nag-aalangang kinuha ni Zafiru ang telepono. What is it? Iritableng tanong niya. Ang boses sa kabilang linya ay mula sa kanyang hepe ng seguridad at ito ay puno ng pagkaapura. Sir? May problema po. Si Don Enrico, nakalaya na po siya. Nagpiyansa. Kumunot ang noo ni Zafiru. That's it? Hindi po, sir. Ang mas malala, nagsampa siya ng kasong countersuit, libel, at paninirang puri. At mayroon daw siyang testigo na magpapatunay na kayo at ang mag-ina ang nanloko sa kanya. Sinong testigo? Mariing tanong ni Zafiru. Ang kanyang panga ay nagtiim. Isang sandaling katahimikan ang sumunod bago sumagot ang security. Ang mayordomo niyo po, sir, si Manang Elsa.
Ang init ng sandaling iyon sa hardin ay biglang nagyelo. Ang mahika ay nabasag, pinalitan ng isang malamig at matigas na realidad. Binitawan ni Zafiro ang kamay ni Sinag na para siyang napaso. Ang lambot sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng pamilyar na kislap ng bakal. Ang kislap ng isang haring naghahanda para sa digmaan. "Go back to your room. Stay there with your daughter and do not come out," utos niya kay Sinag. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at formal. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at naglakad pabalik sa mansyon. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. "Get my legal team on a conference call now and find out who posted his bail." Naiwan si Sinag sa hardin nanginginig. Ang prinsipe na muntik nang humalik sa kanya ay nawala na. Ang bumalik ay ang sheikh, isang estrangherong mas malayo pa kaysa sa buwan na kanilang tinitingnan kanina. Kinabukasan, sumabog ang impyerno. Nagising si Zafiro hindi sa sikat ng araw, kundi sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono. Ang unang bumungad sa kanya sa screen ng kanyang tablet ay isang nagliliyab na headline mula sa isang sikat na online gossip site. Bilyonaryong sheikh, naloko ng katulong at ng kanyang anak na child actor? Sunod-sunod na lumabas ang mga artikulo. Ang kwento ni Don Enrico ay perpektong binuo para sa publiko. Siya ang biktima, isang respetadong art dealer na siniraan ng isang sakim na dayuhan at ng kasabwat ni nitong desperadong katulong. Si Lika, isang kahangahangang batang aktres na sinanay para magsinungaling, ginamit bilang pain sa isang detalyadong panloloko. May mga litrato pa ni Lika noong sumali ito sa isang school play. Pinalalabas na ito ay ebidensya ng kanyang pagsasanay bilang artista. Mga sinungaling, sigaw ni Zafiro sa kawalan. Ibinabato ang tablet sa malambot na sofa. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang opisina na parang isang liyong nakakulong sa hawla. Sa screen ng TV sa isang sulok, nakita niya ang simbolo ng kanyang kumpanya sa stock market channel. At sa tabi nito, isang pulang arrow na nakaturo pababa. Ang eskandalo ay nagsisimula ng kumalat. Dinudungisan hindi lang ang kanyang pangalan, kundi ang buong imperyo ng kanyang pamilya. "Get our PR team to release a statement. Deny everything. Sue every single news outlet that published this trash." Sigaw niya sa kanyang assistant sa telepono. Ngunit alam niya, sa digmaan ng opinyon ng publiko, ang katotohanan ay madalas na natatalo sa isang mas magandang kwento. Sa gitna ng kaguluhan, isang bodyguard ang kumatok sa kanyang pinto. "Sir, you might want to see this." Itinuro nito ang security monitor. Nakatutok ito sa labas ng kanilang tarangkahan. Isang kumpol ng mga reporter at cameramen ang naroon, tila mga buwitring nag-aabang ng mabibiktima. At sa sandaling iyon, lumabas si Sinag sa hardin, marahil ay para magpahangin. Hindi niya alam na siya ang mismong hinahanap ng mga ito. Nang makita siya, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga kamera ay kumislap na parang mga kidlat. Ang mga mikropono ay itinutok sa kanyang direksyon. "Mrs. Malaya, totoo po bang binayaran kayo ng sheikh para magsinungaling? Magkano po ang inalok sa inyo para sirain si Don Enrico? Isang gold digger ka raw po. Anong masasabi niyo?" Nakita ni Zafiro sa screen kung paano namutla si Sinag. Tila siya isang usa na natrap sa mga ilaw ng paparating na sasakyan. Niyakap niya ang sarili, umatras. Ang bawat tanong ay tila isang batong ibinabato sa kanya. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob ni Zafiro. Sa isang utos, pinalabas niya ang kanyang mga security para itaboy ang media. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang imahe ng isang takot na Sinag ay tiyak na nasa balita na mamayang gabi ipipinta bilang isang pag-amin sa kasalanan. Sa kasagsagan ng lahat, tumunog ang isang teleponong hindi niya maaaring baliwalain. Ang pribadong linya mula sa kanyang ama sa gitnang silangan. "Zafiro." Ang boses ng kanyang ama ay kalmado
ngunit may bigat ng isang bundok. Hindi nito kailangang sumigaw para maramdaman ang galit. Ang pangalan ng ating pamilya ay dinudungisan sa buong mundo. At dahil saan? Sa isang katulong? Ama, ito ay isang paninira lamang. Hindi ako interesado sa iyong mga paliwanag. Putol ng kanyang ama. Interesado ako sa solusyon. Ang dangal ng pamilya Al-Hassan ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng sinuman. It is your duty to cut out the cancer before it spreads. Alisin mo ang mag-inang yan sa pamamahay mo. Ngayon din. Pero ama, sila ang nagsabi ng totoo. Ang katotohanan ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mundo. Ang boses ng kanyang ama ay tumaas sa unang pagkakataon. At sa ngayon, naniniwala ang mundo na ipinahiya mo ang ating pangalan dahil sa isang babae. Ayusin mo ito, Zafiru, o ako mismo ang aayos nito para sa'yo. Ibinaba ng kanyang ama ang telepono. Naiwan si Zafiru sa gitna ng kanyang opisina. Ang mga salita ng ama ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Ang kanyang tungkulin laban sa kanyang nararamdaman. Ang pangalan ng kanyang pamilya laban sa 2 taong nagsimula ng maging mahalaga sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Elsa, ang mayordoma. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pag-aalala. Sir, pasensya na po sa abala, pero may isang bagay po kayong dapat makita. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang antigong kris, isang tradisyonal na punyal na bahagi ng koleksyon ni Zafiru, isang piraso na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nawawala po ito kanina sa display case, sabi ni Manang Elsa. Pinahanap ko po sa buong kabahayan at natagpuan po namin ito. Itinaas ni Manang Elsa ang isa pa niyang kamay. Hawak niya ang luma at gastadong bag ni Sinag, ang parehong bag na nakita ni Zafiru na ginagamit nito sa pag-iimpake kagabi. Dahan-dahan, ibinukas ng mayordoma ang bag at mula sa loob, kinuha niya ang nawawalang punyal. Tumingin si Zafiru mula sa punyal patungo kay Manang Elsa at pagkatapos ay sa labas ng pinto kung saan nakatayo si Sinag na narinig ang kaguluhan at lumapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Ang lahat ng ingay sa isip ni Zafiru ay huminto. Ang sigaw ng media, ang utos ng kanyang ama, ang pagbagsak ng stock market. Ang tanging natira ay ang imahe ng punyal sa kamay ni Manang Elsa at ang mukha ni Sinag. Tumingin siya kay Sinag, ang babaeng pinagtanggol niya, ang babaeng sinimulan niyang pagkatiwalaan. At sa mga mata ng makapangyarihang sheikh, sa isang sandaling iyon, isang malamig na kislap ng pagdududa ang dumaan. Nakatayo si Sinag sa bungad ng opisina. Ang kanyang mga paa ay tila mga ugat na bumaon sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa eksena sa kanyang harapan. Ang mayordomang si Manang Elsa na may ngiti ng isang tagumpay na demonyo. Ang antigong punyal na kumikinang sa ilalim ng ilaw. At ang kanyang luma, maruming bag na tila isang akusasyon sa gitna ng karangyaan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang ebidensya. Ito ay ang mga mata ni Sheikh Zafiru. Kagabi lang, sa hardin, ang mga matang yon ay tinitingnan siya na para siyang isang milagro. Ngayon, ang mga ito ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, pagdududa. Isang malamig, matalim na pagdududa na tumagos sa kanyang puso at pinatay ang anumang natitirang init doon. Ang lalaking nagsabing gusto niyang matutong magtiwala sa kanya ay ang unang-unang bumitaw sa kanya sa unang pagsubok. Ang lahat ng sinabi nito sa hardin. Kasinungalingan. Isa lamang yung paraan para makuha ang gusto niya at siya, sa isang sandali ng kahinaan, ay muntik nang maniwala. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Sinag. Hindi na siya lalaban.
Para saan pa? Upang patunayan ang kanyang sarili sa isang taong hindi naman handang maniwala? Upang isabak ang kanyang anak sa isang digmaan kung saan sila ay tiyak na talo? Nakita niya sa kanyang isipan ang mga mukha ng mga reporter kanina. Narinig niya ang mga paratang. Kung lalaban siya, si Likha, ang kanyang matalino at inosenteng anak, ay kakalad ka rin sa putik. Tatawagin siyang sinungaling, isang batang aktres, isang kasabwat. Ang mundo ay lulunukin sila ng buo. Hindi. Hindi niya iyon hahayaan. Kung ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang anak ay ang isakripisyo ang sarili niyang dangal, gagawin niya ito nang walang pag-aalinlangan. At para sa lalaking ito, sa Sheikh, marahil ito na ang pinakamalaking tulong na maibibigay niya. Sa pag-amin niya, gagawin niyang mas madali ang kanyang desisyon. Tatanggalin niya ang cancer sa buhay nito, gaya ng malamang na iniuutos ng pamilya nito. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabog niyang dibdib. Naglakad siya papasok sa opisina. Ang bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 bato. "Sir," sabi niya, ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Walang luha, walang panginginig, isang nakakakilabot na katahimikan. Tumingin sa kanya si Zafiro. Ang mukha ay isang maskara ng nagtatalong emosyon. Tumingin si Sinag sa punyal. Pagkatapos ay sa mga mata ng Sheikh. "Opo, sir. Tama po ang nakita ninyo." Isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Zafiro. "Bakit, Tiempo, bakit?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. "Dahil iyon po ang uri ng tao na tulad ko, hindi po ba? Isang hamak na katulong, isang magnanakaw. Iyan naman po ang tingin ninyong lahat sa akin." Hindi nakapagsalita si Zafiro. Ang inaasahan niya ay pagtanggi, pag-iyak, pagmamakaawa, hindi ang malamig na pag-amin na ito. "Inay, hindi!" Isang sigaw ang bumasag sa tensyon. Si Likha, na naririnig ang lahat mula sa pasilyo, ay tumakbo papasok. Ang muka ay basang-basa sa luha. "Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi magnanakaw ang inay ko. Sabihin niyo sa kanila ang totoo. Inay, pakiusap." Niyakap ni Likha ang baywang ng ina. Humahagulgol. Sa isang sandali, halos masira na ang tibay ni Sinag. Ngunit nakita niya ang mga mata ni Manang Elsa na nanonood, nagagalak sa kanilang pagdurusa. Kailangan niyang tapusin ito. Marahas niyang inalis ang pagkakayakap ni Likha. "Tumahimik ka, Likha," sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Natigilan si Likha. Nakatingin sa ina na parang hindi niya ito kilala. "Uwi na tayo," sabi ni Sinag. Hinawakan ng mahigpit ang braso ng anak at hinila ito palabas ng opisina, palayo sa naguguluhang mukha ni Zafiro. "Inay, hindi. Bitiwan niyo ako. Kailangan nating sabihin ang totoo." Pagpupumiglas ni Likha. Ngunit hindi nakinig si Sinag. Kinaladkad niya ang anak palabas ng mansyon, sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng ibang mga katulong. Hindi sila lumingon. Nang makalabas sila sa naglalakihang tarangkahan, kasabay noon ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila ang langit mismo ay umiiyak para sa kanila. Walang kotse, walang masisilungan. Nagsimula silang maglakad sa ilalim ng ulan, pabalik sa mundo kung saan sila nararapat. Ang bawat patak ng ulan ay malamig, ngunit hindi ito kasing lamig ng yelo sa puso ni Sinag. Yakap-yakap niya si Likha, na sa wakas ay tumigil na sa pagpupumiglas at ngayon ay humahagulgol na lamang sa kanyang dibdib. "Patawad, anak," bulong ng isip ni Sinag. "Patawad kung dinurog ko ang iyong paniniwala sa katotohanan. Ngunit balang araw, maiintindihan mo na ginawa ko ito para iligtas ka." Sa mansyon, naiwan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Manang Elsa ay ngingiti, na sana ng tagumpay, ngunit isang malamig na tingin mula kay Zafiro ang nagpatigil sa kanya. Umalis ang lahat, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang opisina. Ang problema ay nalutas na.
Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas malaki pa ang nawala sa kanya? Ang kanyang mga mata ay napadako sa bag ni Sinag na naiwan sa sahig, isang pangit na marka sa kanyang perpektong opisina. Lumapit siya, dinampot ito, balak na ipatapon na lang. Ngunit sa pag-angat niya, may isang maliit at nakatuping papel ang nahulog mula sa gilid na bulsa. Hindi ito pera, hindi ito alahas. Kinuha niya ito. Binuksan. Hindi ito isang sulat ng pag-amin. Hindi ito isang sulat ng galit. Ito ay isang listahan, isinulat sa pamilyar na kamay ni Sinag. Mga sangkap para sa lugaw. Bigas. Luya, maraming-marami. Para sa nananakit na tiyan. Manok. Itlog na maalat. Bawang na pinirito. Sa ilalim may isang maikling paalala. Huwag kalimutang haluin palagi para hindi masunog sa ilalim. Nabitiwan ni Zafiro ang papel. Napaluhod siya. Ang makapangyarihang Sheikh Zafiro Al-Hassan na kayang pabagsakin ang mga korporasyon sa isang salita lamang ay napaluhod sa sahig ng kanyang opisina. Ang katawan niya ay inuga ng isang tahimik ngunit malakas na paghikbi. Ang babaeng inakusahan niyang magnanakaw ay nag-iwan sa kanya ng isang paalala kung paano alagaan ang sarili. At huli na ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng kanilang munting barong-barong sa Baryo Pag-asa ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan, tila nakikidalamhati sa kanilang sinapit. Sa loob, nakaupo si Sinag sa isang sulok, nakatulala sa kawalan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya nagsasalita. Tila isa na lamang siyang katawang walang kaluluwa. Pinapanood siya ni likha mula sa kanilang papag. Ang bawat segundo ng katahimikan ng kanyang ina ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pag-alis sa mansyon, hindi ang mga akusasyon, kundi ang makita ang kanyang matatag na ina na tuluyan ng sumuko. Ang kanyang inay, ang kanyang bayani ay nagpatalo. Pero si likha, hindi. Hindi siya papayag. Isinara niya ang kanyang mga mata at pilit na inalala ang mga nagdaang araw. Ang mga ngiti ni Sheikh Zafiro, ang init ng kamay nito, ang pangako ng isang bagong buhay. Lahat ay nawala na. Pinalitan ng imahe ng pagdududa sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng sakit, may isang alaala na pilit na kumakapit sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang araw na ang nakalipas, nasa opisina siya ng Sheikh. Ipinagmamalaki nito ang bago nitong security system, ngunit inirereklamo nito na masyadong komplikado. Naalala ni Likha kung paano niya, sa loob lamang ng ilang minuto, itinuro sa makapangyarihang Sheikh kung paano gamitin ang system. Magaling, sabi noon ni Zafiro, may bahid ng paghanga sa boses. Paano mo nalaman yan? Nanonood po ako ng mga tutorial online, sagot ni Likha. Tingnan niyo po, sir. Pwede nating iset ang automatic cloud backup. Kahit i-delete pa po ang file sa main computer, may kopya pa ring masasave sa internet para po laging may ebidensya. Ebidensya. Biglang naimulat ni Likha ang kanyang mga mata. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Iyon na. Ang kanilang huling alas. Si Manang Elsa ay matanda na. Tiyak na hindi nito alam ang tungkol sa cloud technology. Marahil ay inakala nitong sapat na ang pagbura sa video. Isang plano ang nabuo sa isipan ng 10 taong gulang na bata. Isang mapanganib na plano, ngunit wala nang mas mapanganib pa sa pananahimik at pagtanggap sa kasinungalingan. Hinintay niyang humimbing ang kanyang ina. Ang pagod at sakit ay tuluyan ng nagpabagsak dito. Dahan-dahan, bumangon si Likha. Kinuha niya ang kanyang lumang jacket na panlamig at walang ingay na lumabas sa pinto. Ang gabi ay madilim at malamig. Ang ulan ay nagsisimula nang tumila, ngunit ang putik sa eskinita ay malalim. Walang takot, tinahak niya ang daan pabalik.
Pabalik sa hawla ng leon. Alam niya ang pasikot-sikot sa mansyon. Alam niya kung saan ang mga blind spot ng mga security camera sa pader sa labas. Alam niya ang schedule ng pag-iikot ng mga gwardiya. Ang mga bagay na natutunan niya habang nagtatago ay siya ngayong naging sandata niya. Gaya ng isang anino, nagawa niyang makapasok sa malawak na hardin. Mula doon, tinungo niya ang isang maliit na pinto sa likuran, ang service entrance na malapit sa kusina. Sa kabutihang palad, nakalimutan itong ilak ng isang hardinero. Nasa loob na siya. Ang mansyon sa gabi ay iyong iba. Nakakatakot. Ang bawat anino ay tila isang halimaw. Ang bawat tunog ay pinalalakas ng katahimikan, ngunit hindi nagpatinag si Likha. Ang imahe ng kanyang ina na nakatulala sa kawalan ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Tinungo niya ang opisina ni Zafiro. Sarado ito, ngunit alam niyang laging may nakatagong susi sa ilalim ng isang paso sa pasilyo. Kinuha niya ito at sa nanginginig na mga kamay, binuksan ang pinto. Ang silid ng seguridad ay isang maliit na kwarto sa loob ng opisina. Puno ito ng mga kumikislap na ilaw at mga monitor. Umupo si Likha sa silya na halos lunukin ng laki nito. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Gaya ng inaasahan, ang video file mula sa oras ng pagnanakaw ay wala na. File deleted. Sandaling nanlamig ang kanyang buong katawan. Paano kung nagkamali siya? Ngunit hindi siya sumuko. Binuksan niya ang isang hiwalay na application, ang cloud storage. Nag-login siya gamit ang account ng Shake. At doon, sa isang folder na may label na automated backup, nakita niya ito, ang video file. Buo. Mabilis niya itong pinindot. Ang video ay nagsimulang mag-play. Nakita niya sa screen si Manang Elsa, maingat na lumalapit sa display case. Lumingon ito sa kaliwat kanan, tinitiyak na walang nakakakita. Pagkatapos, gamit ang isang susi, binuksan nito ang salamin, kinuha ang punyal, at mabilis na isinilid sa loob ng bag ni Sinag na nakasabit sa isang upuan. "Nandito ka lang pala!" Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon si Likha sa gulat. Sa pintuan ng security room, nakatayo si Manang Elsa at sa likod nito, si Don Enrico Balatcayo, may isang nangiting demonyo sa kanyang mga labi. Bago pa man makasigaw si Likha, mabilis niyang pinindot ang download to tablet. Dinampot niya ang tablet mula sa mesa at tumakbo. "Hulihin ang bata!" Sigaw ni Don Enrico. Nagsimula ang isang habulan sa loob ng madilim na mansyon. Ang dating paraiso ni Likha ay naging isang bangungot. Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis. Ngunit ang mahahabang hakbang ng mga humahabol sa kanya ay papalapit ng papalapit. Umakyat siya sa engrandeng hagdanan. Tinungo ang ikalawang palapag. Walang ibang maisip kundi ang tumakbo. Hanggang sa wala na siyang mapuntahan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang bukas na pinto. Ang pinto patungo sa isang malawak na balkonahe. Napaatras siya hanggang sa maramdaman niya ang malamig na rehas sa kanyang likuran. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit para kay Likha, ang mga ito ay tila mga matang nanonood sa kanyang nalalapit na katapusan. Hinarap niya ang kanyang mga kalaban, mahigpit na niyayakap ang tablet, ang nag-iisang ebidensya ng katotohanan. "Ibigay mo sa akin yan, bata," sabi ni Don Enrico, dahan-dahang lumalapit, tila isang ahas na handa ng tumuklaw. "Hindi!" sigaw ni Likha. "Isang matapang na sisiw." Ngumisi si Don Enrico. "Sayang at kailangan ng putulin ang iyong mga pakpak." Sa isang mabilis at marahas na kilos, sumugod si Don Enrico pasulong, hindi para kunin ang tablet. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas, diretso sa dibdib ni Likha, handang itulak ito mula sa balkonahe patungo sa kadiliman sa ibaba. Ang hikbi ni Zafiro sa kanyang opisina ay naputol nang marinig niya ang alarm. Hindi isang maingay na sirena, kundi isang tahimik na alerto sa kanyang personal na relo.
Isang silent security breach notification. May nakapasok sa kanyang opisina. Sa isang iglap, ang kalungkutan ay napalitan ng adrenaline. Ang shake na mandirigma ay muling nabuhay. Sino ang nangahas na pumasok sa kanyang teritoryo? Mabilis, ngunit tahimik siyang kumilos. Tiningnan niya ang live feed mula sa kanyang telepono, ang security room sa loob ng opisina. At doon, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Likha. Anong ginagawa niya dito? Pagkatapos ay nakita niya sina Manang Elsa at Don Enrico. Ang paghabol, ang pananakot, isang nag-aalab na galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya dati, ang kumulo sa kanyang dugo. Ang galit ay hindi para sa mga traidor, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanyang katangahan, para sa kanyang kawalan ng tiwala. Tumakbo siya. Hindi na niya inalintana ang pagiging maharlika. Tumakbo siya na parang isang ordinaryong tao na hinahabol ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang niya sa engrandeng hagdanan ay isang dagundong ng pagsisisi. Nakarating siya sa ikalawang palapag, kasabay ng pagsigaw ni Likha. Nakita niya ang eksena sa balkonahe, si Don Enrico, na may galit ng isang demonyo, handa nang itulak ang bata. Enrico? Ang sigaw ni Zafiro ay tila isang kulog. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Lumingon si Don Enrico. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkagulat na agad napalitan ng takot, huli na para umatras. Sa huling sandali, bago pa man maitulak ni Don Enrico si Likha, bumagsak sa kanya ang bigat ng katawan ni Zafiro. Tila isang bagyo. Hinablot niya si Don Enrico palayo sa bata. Inihagis ito sa sahig na parang isang basahan. Bago pa man ito makabangon, ang mga security guard na naalertuhan na rin ay dumating at dinakma ang dalawang traidor. Wala kayong ebidensya, desperadong sigaw ni Don Enrico habang pinoposasan. Sigurado ka? Malamig na tanong ni Zafiro. Lumapit siya kay Likha na nanginginig pa rin ngunit mahigpit na yakap-yakap ang tablet. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng bata. Hindi bilang isang sheikh, kundi bilang isang taong humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, Likha, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa inyo. Inabot ni Likha sa kanya ang tablet. Sa screen, malinaw na nagpe-play ang video ng kataksilan ni Manang Elsa. Kinuha ni Zafiro ang tablet at ipinakita ito kay Don Enrico at sa mga pulis na kararating lang. Ang katahimikan sa balkonahe ay sumisigaw ng katotohanan. Ang mukha ni Don Enrico ay namutla. At ang maskara ng pagkukunwari ni Manang Elsa ay tuluyan ng gumuho. Nag-iwan ng isang mukhang puno ng pait at pagkatalo. Dalhin niyo na sila, utos ni Zafiro. Habang kinakaladkad ang dalawa, lumapit si Zafiro kay Likha. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at ibinalot sa nanginginig na katawan ng bata. Binuhat niya ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang gaan ng isang bata sa kanyang mga bisig, isang responsibilidad na mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kanyang kumpanya. Uuwi na tayo sa inay mo, bulong niya. Hindi na sila sumakay sa makintab na kotse. Si Zafiro mismo ang nagmaneho, isang ordinaryong SUV, tinahak ang masisikip na eskinita ng Baryo Pag-asa na tila kabisado niya ang daan. Hindi niya inalintana ang putik na tumalsik sa kanyang sasakyan o ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Ang tanging nasa isip niya ay si Sinag. Nang huminto sila sa tapat ng kanilang barong-barong, bumuhos muli ang mahinang ulan. Dala-dala pa rin si Likha na nakatulog na sa pagod. Lumakad si Zafiro sa putikan. Ang kanyang libo-libong dolyar na sapatos na gawa sa Italia ay lumubog sa putik. Wala siyang pakialam. Kumatok siya sa manipis na pinto. Walang sumagot. Kumatok siyang muli. Mas malakas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Sinag. Ang kanyang buhok ay basa pa. Ang kanyang mga mata
ay walang buhay. Ngunit nang makita niya si Likha sa mga bisig ng Sheikh, isang kislap ng panik ang gumuhit sa kanyang muka. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. "Ligtas siya," mabilis na sagot ni Zafiro. "Natutulog lang." Dahan-dahan, pumasok sila. Maingat na inihiga ni Zafiro si Likha sa papag. Nang makita niya ang karukaan sa loob, ang tumutulong bubong, ang malamig na semento, ang kahirapang hindi niya kayang isipin, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Ito ang mundong pinili ni Sinag kaysa sa kanyang gintong hawla. Humarap siya kay Sinag, ang babaeng minahal niya. At sinaktan. Ang distansya sa pagitan nila sa maliit na silid na yon ay tila mas malawak pa kaysa sa karagatan. "Sinag! Ako!" Nagsimula siya, ngunit ang mga salita ay tila buhangin sa kanyang bibig. Anong sasabihin niya? Sorry? Hindi sapat. Kaya ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Sa gitna ng maruming sahig ng barong-barong, sa harap ng babaeng sinaktan niya, ang makapangyarihang Sheikh Zafiro Al-Hassan ay lumuhod. Hindi siya humingi ng tawad gamit ang pera. Hindi siya nangako ng kayamanan. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilan. "Pinagsisisihan ko ang lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang bulong ng paghihirap. "Hindi ang pera, hindi ang pangalan ng pamilya ko, kundi ang sakit na idinulot ko sa'yo. Sinira ko ang tiwala mo. At kung hindi mo ako mapapatawad, maintindihan ko. Pero hayaan mo akong subukang buuin muli ang nasira ko. Hindi bilang isang sheikh, kundi bilang si Zafiro." Binuksan ni Sinag ang kanyang bibig para sumagot. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito, sakit, at isang bagay na matagal nang nawala. Isang kislap ng pag-asa. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi ang inaasahan ni Zafiro. "Maari kitang patawarin, Zafiro," sabi niya. Ang boses ay matatag. "Pero hindi ako pwedeng bumalik sa isang lugar kung saan ang halaga ko ay kailangan pang patunayan." Lumipas ang 6 na buwan. Hindi na umuulan. Ang langit ay kulay asul na. Walang bahid ng anumang ulap. Sa gitna ng isang malawak na lupain, sa gilid ng syudad, ang mismong lupain na naging sentro ng kontrobersya noon, ay nakatayo ang isang makabago at eleganteng gusali. Ang disenyo nito ay pinaghalong modernong arkitektura at tradisyonal na bahay kubo, gawa sa kawayan, salamin, at bato. Sa harapan nito, nakaukit sa isang malaking batong marmol ang pangalan, Museo ng Likha ng Lahi. Maraming tao ang naroon, mga reporter, mga kilalang personalidad, mga historiador, at mga estudyante. Ngunit sa pagkakataong ito, walang negatibong bulungan, walang mapanghusgang tingin, ang lahat ay puno ng paghanga. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Sinag. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Hindi rin siya nakasuot ng damit na ipinahiram lang ng isang sheikh. Suot niya ang isang simpleng Filipiniana na gawa sa pinya, bordado ng mga kamay ng mga manghahabi mula sa kanyang probinsya. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay nagniningning. Hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa kumpiyansa. "Maraming salamat sa inyong pagdalo," panimula ni Sinag sa mikropono. Ang kanyang boses, na dati nanginginig sa takot kay Mrs. De Vera, ngayon ay umaalingaw-ngaw ng malinaw at matatag sa harap ng daan-daang tao. Ang museyong ito ay hindi lamang lagakan ng mga lumang bagay. Ito ay patunay na ang ating kasaysayan, ang ating mga kwento, at ang ating dignidad ay hindi mabibili ng sinuman. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Sheikh Zafiro. Nakatingin siya kay Sinag, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang tagahanga. Bilang isang lalaking nakahanap ng kanyang kapantay. Sa tabi ni Zafiro ay si Likha, na ngayon ay nakasuot ng munting barong Tagalog.
Hawak-hawak niya ang isang ribon at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang ID na may nakalagay, Likha Malaya, Head Junior Curator. Ang galing ni Inay magsalita. No, Tito Zaf? Bulong ni Likha na ngayon ay sanay na sanay ng tawagin ang Sheikh sa palayaw nito. Oo, Likha. Nakangiting sagot ni Zafiro. She is magnificent. Nang matapos ang seremonya, inikot ni Sinag at Likha ang mga bisita sa loob. Ang pinakatampok na display ay nasa gitna ng main hall, ang talaarawan ni Lolo Isagani. At sa tabi nito, ang aklat ng agila ni Prinsipe Ahmed. Magkatabi, sa loob ng isang espesyal na glass case. Ang kwento ng dalawang magkaibigan na pinaghiwalay ng panahon ay muling pinagtagpo ng tadhana. Habang abala si Likha sa pagpapaliwanag sa isang grupo ng mga batang estudyante tungkol sa sinaunang pagsulat, hinila ni Zafiro si Sinag patungo sa isang tahimik na balkonahe sa likod ng museo. Mula doon, tanaw ang hardin na puno ng mga katutubong bulaklak, sampagita ilang-ilang at gumamela. Natupad mo ang pangako mo, sabi ni Sinag, humihinga ng malalim. Ang hangin ay sariwa at malaya. Tumingin sa kanya si Zafiro. Sinabi ko sa iyo noong gabing iyon sa baryo, hindi kita dadalhin pabalik sa lugar kung saan kailangan mong patunayan ang halaga mo. Kaya gumawa ako ng lugar kung saan ang halaga mo ang siyang pundasyon. Napangiti si Sinag. Naalala niya ang gabing iyon, ang pagluhod ng Sheikh sa putikan, ang pagtupad nito sa bawat salita. Hindi siya nito binigyan ng pera para tumahimik. Binigyan siya nito ng boses. Ang posisyon niya dito ay hindi regalo. Pinaghirapan niya ito. Nag-aral siya ng museology sa loob ng 6 na buwan sa tulong ni Zafiro, habang si Likha naman ay nakakuha ng scholarship sa isang prestihiyosong paaralan. Salamat, Zafiro, sabi ni Sinag. Para sa lahat. Ako ang dapat magpasalamat, sagot ni Zafiro, humahakbang palapit. Kinuha niya ang kamay ni Sinag. Ang mga kalyo sa palad ni Sinag ay naroon pa rin, mga marka ng kanyang paghihirap. Ngunit para kay Zafiro, ang mga ito ay mas mahalaga pa sa pinakamakinis na seda. Tinuruan mo akong makakita, Sinag. Dati, ang tingin ko sa mundo ay puro transaksyon, puro tubo at lugi. Pero ipinakita mo sa akin at nilikha na ang pinakamahalagang yaman ay yung mga bagay na hindi nananakaw, ang katotohanan, ang pamilya, at ang pagmamahal. Bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Ramdam niya ang init ng kamay ni Zafiro. May dinukot si Zafiro mula sa bulsa ng kanyang coat. Hindi ito isang bagong singsing na binili sa tindahan. Ito ay isang antigong singsing, ginto na may disenyong Arabiko, at sa gitna ay may isang maliit, ngunit purong perlas, ang hiyas ng silangan. Ito ang singsing ng aking lola, sabi ni Zafiro. Isang babaeng matapang tulad mo. Sinabi niya sa akin na ibigay ko lang ito sa babaeng kayang tumayo sa tabi ko, hindi sa likod ko. Lumuhod si Zafiro sa pangalawang pagkakataon. Pero ngayon, hindi sa putik at hindi dahil sa pagsisisi. Lumuhod siya sa marmol na sahig ng museo sa ilalim ng sikat ng araw dahil sa pag-ibig. Sinagmalaya, ang boses ni Zafiro ay puno ng emosyon. Naging ilaw ka ng buhay ko noong ako ay nasa dilim. Tinanggap mo ako noong wala akong maipagmalaki, kundi ang aking mga pagkakamali. Ngayon, hayaan mong ako naman ang magsilbi sa'yo. Will you marry me? Will you be my partner in history and in life? Napaluha si Sinag. Tumingin siya sa paligid. Walang kamera, walang reporter, sila lang. At sa di kalayuan, nakadungaw si Likha sa pinto. Nakangiti at nag-thumbs up. Tumango si Sinag. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy. Oo. Zafiro, oo. Isinuot ni Zafiro ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit si Sinag. Sa wakas, ang prinsipe ng disyerto at ang sinag ng araw ay nagtagpo.
Tumakbo si Likha palapit at sumali sa yakapan. Group hug! Sigaw ng bata. Natawa sina Zafiro at Sinag. Sa gitna ng tawanan at luha, naramdaman ni Sinag ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Dati, akala niya ang tahanan ay isang lugar. Isang bahay, isang kwarto sa ilalim ng hagdan, o isang barong-barong. Ngunit habang yakap siya ng lalaking nagmahal sa kanya, ng tapat at ng anak na kanyang buhay, naunawaan niya na. Ang tahanan ay hindi gawa sa bato o kahoy. Ang tahanan ay ang puso ng mga taong nagmamahal sa'yo. At sa wakas, si Sinag, si Likha, at si Zafiro ay nakauwi na. Mga minamahal, ang kwento ni Sinag at Zafiro ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang suot, sa kanyang trabaho, o sa dami ng kanyang pera. Si Sinag ay isang hamak na tagapaglinis, ngunit ang kanyang dignidad at pagmamahal sa anak ay mas mataas pa kaysa sa anumang yaman. At si Zafiro, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay natutong ang tunay na yaman ay ang pagtitiwala at pag-ibig na hindi nabibili. Huwag tayong matakot na manindigan para sa katotohanan dahil sa huli, ito ang magpapalaya sa atin. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Sana po ay naantig ang inyong mga puso at napaiyak o napangiti namin kayo kahit papaano. Kayo po, ano ang pinakapaborito niyong parte ng kwento? Ang katapangan ba ni Likha? Ang sakripisyo ni Sinag? O ang pagbabago ni Sheikh Zafiro? I-comment niyo naman po sa ibaba kung anong uri ng love story ang gusto niyong marinig sa susunod. Masakit ba? Nakakakilig? O puno ng misteryo? Binabasa po namin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan para ma-inspire din sila at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.